Patalihugan una nato ang pulong sa Ginoo kini related sa atong theme, bago na po atong theme for this month, Born to Overcome. Ipakatawag kita nga winner, overcomer. Gusto nining takna, patalihugan nato ang pulong sa Ginoo about victory through prayer. Kadaugan pinaagi sa pagampo. Ug ang atong text kita diya sa Exodus 17:8-16, ug mao kini ang story atong nakig-away sila ni Moses against the Amalekites didto sa hill. Ingon diya, the Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Moses said to Joshua, choose some of our men and go out to fight the Amalekites. Tomorrow I will stand on top of the hill with the staff of God in my hands. So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekites' army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the memory of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it, the Lord is my banner. He said, for hands were lifted up to the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Tulay ko na Ginoo sa iyahang mga pulong. Dinhi si Moses nakakaton ining prevailing prayer. Kanag yung musangko gyud ang pagampo ngadto sa kadaugan. Nagprevail siya diha sa pagampo. Meaning pray until receive total victory. Total victory. Mo nang ingon diha nga prevailing prayer. Una tanaw na to ang the reason of prevailing prayer. Unsay rason gyud nganong mo prevail kita sa pagampo tungod gyud aning atong kaaway. Ang kaaway sa mga Israelites ang mga Amalekites. And take note of their attack. Ni-attack sila ingon diha sa verse 8. The Amalekites came and attacked the Israelites at Rephidim. Murag ko ani kanang ambush style sa Amalekites. Wa sila kabantay, no. Dili kabantay. Mao nang si Moses nag-order din kan Joshua nga kuan dayon no ang mga army. So ana gyud ang kaaway no, ang yawa naka-attack kanato nga di ta kabantay. Mo na itong pantayan. The attack of the enemy. Di kita kabantay. Surprise. They attack sa dihang sila weary and exhausted. Ingana pod ang kaaway nato no, ang yawa mo attack kanato kanang kapoy ta, tired, kanang askaluyahon, naa sa way gana or hago kayo, burden sa kinabuhi. Diha mo attack ang yawa. Mo pod na sa mga Israelites sa Deuteronomy 25:17-18. Ni-attack ni mga Amalekites during sa time nga sila exhausted and weary. They attack behind, dili front o ng ilang attack. Mo-attack po ang mga kaaway sa panahon usab sa kanang temporary victory. Kana bitong natay maginagmay ang kadaulgan, lipay kaayo, unang usahay kumpiyansa. Kana bitong, ay, gigamit ko sa Ginoo karon ang grabing ministry. Relax kaayo, dili magampo, dili mo prevail sa pagampo kay murag nalipay gyud nga gigamit sa Ginoo na muna itong bantayan. The devil attack sa time nga nagprosper ka sa imuhang ministry. Bantayan na. Kita ka sa mga celebration, di kay ta kusog ang atong prayer. Nalipay ta sa kadaugan. Wa kita sa katong sa una nga sa paghimo pa nato sa ministry, grabing pagampo gyud. So diha no, note the attack of the enemy and also note their allies. Ang mga allies sa mga Amalekites kini mga Midianites. Nakikonsabo na sila against the Israelites. Gusto gid nila pildihon ng Israelites. Tanaw po nato sa atong kinabuhi, unsay makapahinay sa mga pagampo nga di mag-prevail, daghan kaayo no nga allies, mga alalay sa yawa, kining worldliness, materialism, pride, kining selfishness, kuani kining gitawag nato nga konsabo ni sa yawa. O nang remember, note the attack of the enemy. Tanaw nato kinsa ang iyang mga allies, kinsa ang iyang mga panggamiton sa pag-attack. Then also note their aim. Tanawa pud ang ilahang tuyo. Unsay tuyo gid sa kaaway, pildihon gyud ang mga Israelites. Dili gusto ang mga Amalekites nga mo rise up no to the mountain. They wanted the Israelites to remain on the valley. Diha lang mo sa valley, ayaw mo saka. Diha lang mo, ayaw mo ato sa promised land.
ayaw mo advance mo nang tuyo sa yawa sa itong kinabuhi. Steady lang ka diha. Okay ramang imong posisyon. Malampuson man ka diha. Ayaw na pag-ambisyon og higher og maturity, higher nga achievement para sa Ginoo. Ana gina, ingana gina ang style sa kaaway nga mo gina ngayang katuyuan. Gusto gid niya nga diha lang ka sa valley, dili ka mo adto sa taas sa atong Kristohanong kinabuhi. Mao na ang kaaway, no? The reason why we must prevail in prayer tungod sa kaaway nato. Tanaw na to ang iyang attack, ang iyang allies, ug ang iyang aim. Then also the requirement. The requirement aron gyud magprevail sa pagampo isa ra gyud, no, obedience. Ang Ginoo nagkuan gid sa ilaha nga nagsugo sa ilaha nga you have to fight. You have to kill all mga Canaanites, Amalekites, mga tao nga mubabag sa inyong pagsaka ngadto sa promised land. Kill them all. That is the command. Everyone. Mao gina ang order sa Ginoo. Giingon na gid na sa Ginoo sa mga Israelites nga ang mga Amalekites mainyo na sa inyong mga kamot. Mao nang ni-obey gid sila 100%. They have to fight. Mapunas tong kinabuhi, you have to fight. Obedience. Ang atong kinabuhi dili obedient, di kita kalampo sa atong mga pagkampo because the only requirement of prevailing prayer is obedience. Kana yung mag-obey 100%. Nganong nagmalamposon si Naaman nga nakaangkon sa iyang healing, kay ni-obey siya 7 times gyud. Dili 4, dili 3, dili 5, dili 6, 7 times. Dili pareha ni Saul nga nag-obey siya pero during sa last part sa iyang life, nag-disobey si Saul, 99% lang siya, guba ang iyang kinabuhi. Wala. Unang the only requirement sa mag-prevail gid atong prayer is obey and you will see the result. The result of prevailing prayer is ang mga Israelite receive a revelation of who God is. Mo gani pinakanindot diha nga kadaugan nga ebidensya gyud nga they receive a total victory kay sa tuwa gyud paingon nagpadaogon gyud ko sa pagampo kay ang akong gi pangayo natuman gyud dili na mo ang measurement. Ang tinuod gyud nga ebidensya nga nagprevail ka sa imong pagampo is revelation of who God is. Unsa ang revelation sa Ginoo sa mga Israelites dinhi? Tanaw na to ang verse 15 to 16. Moses built an altar and called it the Lord is my banner. He said, for hands were lifted up to the throne of the Lord. The Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. Unsa ingon diha? The Lord is my banner. Dinhi na-receive nila, na-obtain nila ang kamatuoran kinsa ang Ginoo ilahang banner, ilahang flag, ilahang victory. Nag-reveal ang Ginoo mo nang sa atong mga pag-ampo. The victory is not seeing the need met, no? Sa ato agyod basta mag-ampo, nakita nato nga na-met ang atong giampo. Lipay na ta diya, no? Nagpadaog na ta. Pero ang tinuod di ay dinhi makita nato nga dili ang need nga na-met kundi nailhan nila kinsa ang nag-meet sa ilahang need. So not seeing the need met but seeing the need meter. Ito yung nag-meet sa need. Nakaila sila sa Ginoo pag maayo. Kung sila naila nila sa revelation sa Ginoo, He is the banner, the flag, the victory. O nang nindot kayo nga ang tinuod di ay nga kalampusan sa prayer is you will know God more sa imong kinabuhi. Dili importante gyud, no? Dili ang kanang mga natubag imong pagampo kuan ra gid na kanang sideline na sa tinuod nga purpose sa prevailing prayer. It is knowing God, ang pag-ilagyot sa Ginoo. Kay dako gid kay na ug kahimuan sa atong kinabuhi kung makailata sa Ginoo. Ang Ginoo gusto gid mo reveal sa iyang kaugalingon nga ni kanato. Aron kita makaila kaniya pag maayo ug mutubo atong pagtuo. Mo nang nindot kaayo nga fruit sa prayer. Daghay mga tao nga na-meet ilang need pero murag gid gyapon ilang naihlan sa Ginoo. Daghay mga tao nga the Lord answered my prayer. Nindot kaayo nga paminawon nga gitubag gid sa Ginoo pagampo pero wala sila'y testimony nga unsay gi-reveal sa Ginoo sa ilaha sa dihang naangkon nila ang ilahang giampo. Wala kaayo. Usually kadaogan ra gyud praise the Lord nga gitubag akong pagampo pero ang revelation sa Ginoo wala gid na nga mao gid unta na ang purpose sa prevailing prayer kanang mailhan nimo ang Ginoo. Usually sa ato gyud mga pagampo gitubag sa pagampo ang ato mga testimonies ko andra gyud no nga ni ang Ginoo gyud maayo dili gyud tong unsay gi-reveal sa Ginoo unsang character niya ang gi-reveal diha sa pagtubag
sa atong pagampo. So revelation of who God is, and also the result also nga ma-receive ang revelation of who we are in God. Mahibaw na to kinsa ang Ginoo, ug mahibawan pud nato kung kinsa kita. Sa mga Israelites, nailhan ginila kung una sila diha sa Ginoo. Ug mao kanay nakapadasig kanila to move forward. They are overcomers. Mao gina ang ilahang nasinati sa dihang gitubag sa Ginoo ang pagampo niadtong higayuna. Kay nagprevail magid si Moses kay giisa ang kamot, pag muhinay kapuyon, mapildi man sila. Ang result sa prevailing prayer is revelation of who we are, nga ang tuyo gyud sa prayer kausaban sa atong kinabuhi. Makadungog ka gyapon sa mga tao nga daghay magtestimony nga gitubag ang pagampo pero sa ilang kinabuhi walay changes, walay mga kabaguhan. Ang tuyo gyud sa prayer nga desire sa Ginoo, ang prayer will change us. Usabon gyud ta sama kang Jacob, nakigrisel siya sa Ginoo, no? Unya giusab sa Ginoo diha sa Genesis 32:28 nga, your name shall no longer be called Jacob but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. O nang si Jacob na usabi ang pangalan Israel, na kay nagprevail gid siya pakigbugno, wrestling in prayer. Mao pud na sa tong kinabuhi nga ang tuyo gid sa Ginoo sa atong mga prayer, no, nganong mo-prevail sa pagampo is to change us. Daghan mga tao nga naka-receive sa answered prayer pero mora gihapon ang ilang kinabuhi, mo nang magbalik-balik gihapon ang yawa, the same attack gihapon, the same attack kay wa man nagbago ang ilang kinabuhi. Mao pud na no sa ato kung wa nato nakuha gyud ang kining revelation of who we are, the same ra gyapon ta. Og makita nato nga the same gyapon ang problema nga moabot sa tong kinabuhi sunod, pareha ra gyapon the same encounter kay wala ta moving up, wala ta naglig-on, wala ta nausab nga mo gidon tang katuyuan sa Ginoo sa tong kinabuhi. Why we prevail in prayer aron gid ma-change ang atong kinabuhi, and the devil will no longer dili na magbalik-balik og himo the same attack gyapon kay kahibaw na ka nausab na kadiha, nagmalampuso na kadiha. Mao na ang kinatibukan gayod sa kining revelation sa Ginoo sa Moses sa iyahang pagkinabuhi diha sa pagampo. Siya gyud naka-learn anang lesson nga mag-prevail gayod, prevailing prayer. Siya gyud naglahutay hangtod gayod until total victory maangkon, na annihilate gyud tanan nga mga Amalekites. Ug ningon pag Ginoo nga from generation to generation wala na ang mga Amalekites. Total no banished gayud, no di na magbalik-balik ang mga Amalekites. Mao na sa tong kinabuhi nga din kita naglong gyud for total victory, dili partial, no. May mga tao nga nagdaog sa ilang pagampo pero partial lang, nag-celebrate na dayon, wala nag-prevail gayud nga until nga wala gina nga kaaway sa kinabuhi. Mao kini dako nga challenge sa atong pagkinabuhi nining mga takna, labi na ning atong theme for the month, we are born to overcome. Usa gyud kadako nga hinagiban nato aron makadaog kita kanunay, mao gyud ang pagampo, prevailing in prayer. Dalay gud ng Ginoo.